Yes, good morning mga ka-Dakers. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dak 33. Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Mga ka-Dakers, mayroon po tayong bisita dito kahapon. So, na-surpresa po tayo mga ka-Dakers. So, alam nyo ba mga ka-Dakers, noong wala pa po tayo dito sa duck industry, so napakalaking tira na po yung 50,000. So sa ngayon, nandito na ako mga ka-Dakers, parang maliit lang po sa akin yan mga ka-Dakers, kasi yung nagastos ko dito ngayon ay mahigit na 50,000. So wala pa po tayong itlog na mapupulot. So kung iisipin natin ay napakalaking pira na yun. Pero alam ba ninyo mga ka-Dakers, yung 50,000 kapag mangitlog na itong alagang itik natin ay 5 araw lang po yan, ganansyado na po tayo. So ganyan ang itik mga ka-Dakers. Kumbaga ang itik talaga ay may sikreto talaga, hindi basta-basta ang itik. So sa ngayon, magpakain muna tayo mga ka-Dakers. So pumasok na po tayo sa kulungan mga ka-Dakers. At yung dala nating pigs na isang balde, so yun lang po ang ipapakain natin sa mga alagang itik natin. Ang ginagamit natin dyan ngayon ay duck layer pigs, yung duck flakes 2. Pilmiko po tayo ngayon. So yan po ang hinahagis natin para po sila makakain. Dahil kung hindi natin alalayan mga ka-Dakers, may mamatay talaga sa mga alagang itik natin. Dahil wala na po talaga silang makuha doon na pagkain. Yung kuhol lang ang kanilang pag-asa kung mayroong lumalabas. Kaso yung kuhol, hindi po anak yung mga kuhol ngayon dahil sa sobrang init mga ka-Dakers. Hindi po marami ang kuhol dito sa ngayon dahil natamaan po tayo dito ng napakatinding init. So ang ginagawa natin kapag may payat, kinukuha lang natin sila mga ka-Dakers. Pagkatapos kinukulong natin sila sa ibang kulungan at yun po ang ating kakainin hanggang sa sila po tumaba. Pagkatapos ng tumaba sila, iipon naman ulit. So pakainin muna natin mga ka-Dakers bago po natin ipalabas doon sa area para mayroon po silang kinain, kasi walang makakain sa area talaga, ubos ng daga. So ang ginagawa natin ay ganito lang, pinapakain lang muna natin. So mga 3 linggo na lang tayo dito mga ka-Dakers. Lilipat na po tayo doon sa mga area na may harvest na. So punta muna na tayo doon sa area pagkatapos nito mga ka-Dakers. So tapos na po tayo mga ka-Dakers, nagpatuka ng ating mga alagang ito. So pupunta na tayo sa area na kung saan doon natin sila ilagay hanggang sa maghapon. So dito na po tayo mga ka-Dakers. So tinatravel natin yung ating mga itik papunta doon sa puntahan nila. Usog pa yan sila mga ka-Dakers. So yan na, nakaposisyon na lahat pero busog pa yan, kaya nagpapahinga po sila.
So maganda talaga tingnan yung mga alagang itik natin sa ngayon dahil marami na po sila mga ka-duckers. Naka-secure na po yung kanilang atyan dyan mga ka-duckers. Kaya po sila nagpapahinga pa po sila dahil busog pa po yan. Mamaya kunti sila po ay kakain naman ulit. So ganyan lang ang ginagawa ng mga alagang itik natin mga ka-duckers. So ako ay nagpapasalamat sa lahat ng mga viewers at mga hindi pa nakasubscribe. Paki-subscribe nyo naman po. Sa mga subscribers po namin ay thank you po sa inyong lahat. Sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating YouTube channel. Shout out kay Sir Agustin. Salamat sa iyong pagdalaw kahapon sir. So mga ka-duckers, dinalaw po tayo ni Sir Agustin dito. Galing po siya ng San Francisco, Agusan del Sur. Sa lahat kong viewers na gustong mag-alaga ng itik, pagkatapos ayaw nyo naman bantay, so wag na lang kayong mag-itik mga ka-duckers para baka ako pa po ang masisi nyo nyan. Kasi ang required talaga sa pag-itik, tayo po talaga ang mag-manage sa ating itik. Kahit ayaw nating magbantay, maghanap po tayo ng tagabantay. So ganyan ang diskarte mga ka-duckers. So hanggang dito lang muna mga ka-duckers. Thank you very much. Thank you for watching. See you next vlog.